Okay, so in this video, let me explain to you how to make an affidavit. Para to sa mga ordinaryong Pilipino, no? Sa mga ordinaryong Pinoy natin na kababayan na nahirapan sa affidavit, nagkakamot ulo. Ah, hindi to para sa mga abogado, ha? Hindi para sa law student, hindi para sa mga legal staff, sa mga government officers, sa mga law firms, para dun sa ating normal at nahihirapan na Juan de la Cruz. So, simplihan lang nating usapan, walang pag-uusapan na malalalim na legal basis, na batas, na kung ano-ano pang complicated concepts. Doon lang tayo sa simple para mas practical sa mga kababayan natin. Walang matataas na terms, no? Doon lang tayo sa practical tips para magamit mo agad, no? For example, nawalan ka ng ATM card, tapos humingi ang bank ng affidavit of loss, syempre, punta ka pa sa abogado, mahal-mahal ng singil. O kaya, first job mo, humingi ka ng HR ng affidavit, pupunta ka pa sa notaryo, di mo alam kung tama ba yung nakuha mo sample at paano mo i-edit yung sample na nakuha mo sa Google, no? O kaya, nag-apply ka ng passport, kailangan mo palang i-prove na iisang tao lang kayo nung nasa birth certificate mo kasi merong complications na konti, kailangan ah, patunayan mo na one and the same person, di ba? So, stuck ka kung paano mo simulan. O kaya, may anak ka, kailangan ng affidavit para sa school. Kaso natakot ka, sabi nung kumari mo, Mari, naku, pwede ka makulong kung may mali dyan. O kaya, nagpagawa ka ng ano dun sa sa may palengke, nagpa-type ka tapos sinisingil ka ng 500, 700 pesos sa dun sa com shop dun, baka naman pwedeng attorney ako na lang gagawa. Di ba? O kaya nagpagawa ka dun sa notarial office dun sa staff tapos tinatanong-tanong ka, no, kung anong gagawin. Nahihiya ka rin magtanong sa mga kilala mo kasi ayaw mong malaman nila na gumagawa ka ng affidavit. So yun yung purpose natin dito, hindi to discuss the technical rules and procedure at ang mga high concepts, no? Ito yung para practical tips lang para magagamit mo agad. Ah, diretsong usapan lang sa mga kagaya natin ng mga kababayan natin na gusto lang makaraos dito at makatipid. So, kaya natin i-discuss yung affidavit, no? Kung paano gumawa. Simple, general affidavit, no? Nothing too fancy. Nothing too fancy. So, eh, attorney, ano ba yung mga steps, no? Ano ba yung mga steps sa paggawa ng affidavit? So, isa-isahin natin, no? Check ko lang yung volume. Okay. Maganda pa na naman. Okay, so now na nasabi ko na kung ano yung purpose ko for doing this video for our common man. No? Ngayon, maging specific naman tayo dun sa ating objective. Ang gusto ko sana, by the end of this video, no, you will get a general idea of what put in affidavit. Siyempre, gagawa tayo ng sample. Yung pinaka-basic na sample, yung affidavit of loss. Ah, siguro kung meron tayong time pa, dadagdagan natin ng konti pang ibang affidavits, no? Pero ang pinaka-purpose natin, specific, no? I want you by the end of this video get a general idea what you put in affidavits, no? I want you to get a general idea, okay, of the structure of an affidavit, okay? I also want you to know a basic, no, how to fill in the technical parts. Okay? Basic lang tayo, basic lang. Tapos, how to fill in um, the main part. Okay? Basic lang ulit. Wala tayo ng mga overly complicated na ginagawa ng mga lawyers. So, para hopefully this will form as a checklist
a sample, no? A template, so to speak, na kapag gusto mo nang gumawa ng mas complicated pa na affidavit na you know what questions to ask the lawyer. Okay? And how to frame your question to get the correct and appropriate legal advice. Okay? So, yeah. Um, let's begin. um, how to create or draft a simple, basic, fundamental, elementary affidavit. Okay? So, yeah. Nangyari kasi, usually, meron tayong mga nakikita na affidavit na mali. Minsan, pinagawa na, nagbayad na, mali pa rin, hindi maayos. So, we want we want to have a correct, proper way. First things first, ano bang affidavit? Simple lang, no? It's a sworn written statement, no? Sinusumpaan mo na totoo ang sinasabi mo sa papel na to. Parang sa husgado, para kang testigo na sasabihin sa iyo, "Oh, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth?" Okay? Yes, pero instead of in a court proceeding, nasa papel. Okay, so Attorney Aldrin, ano bang first step? Okay, punta ka sa computer mo, buksan mo yung Microsoft Word file, tapos i-type mo ang mga sasabihin ko. Okay? Una, Republic of the Philippines. Okay? Tapos sabihin natin ikaw ay nasa Quezon City. For example lang, syempre kung nasa Davao City ka, lalagay mo dito Davao. Pag nasa Cebu City ka, lalagay mo dito Cebu. Okay, pag nasa Baguio ka, lalagay mo dito Baguio. Ha? Then, yung ano lang, ah, close parenthesis, no? Tapos, SS. Attorney Aldrin, bakit ba importante yung first portion na type mo na yun? Kasi dito sinasabi where the affidavit was made. So, ito yung tinatawag nilang venue. Okay? Ito yung tinatawag nilang venue. Kasi nga legal document to, no? Bakit may SS? Ibig sabihin lang nun, ma'am, ibig sabihin lang nun, sir, ay subscribed and sworn. Hindi pwedeng basta lagyan lang ng kung ano-ano yan. Ibig sabihin, pinanumpaan mo yan at sinertify mo na totoo ang nakasaad. Okay? So, yan. Ano lang naman yan. Madali lang. So, i-center alignment mo lang, no? Kung susunod, lagay mo lang all caps, no? Affidavit. Okay, simple, no? Very basic. Tapos, balik ka doon sa kanina. O, tanggalin mo na siguro yung all caps mo. Ngayon, ito, ah, ito na yung pinaka um, introductory portion, no? Introductory portion. Sabihin natin, Juan de la Cruz. Okay? Juan de la Cruz, no? Tapos, complete name ilagay mo, ha? Complete name kung ano yung nakalagay sa ID mo na ipapakita mo sa notaryo publiko, kailangan parehong-pareho. Okay? Juan de la Cruz of legal age. Ibig sabihin, ako ay 18 years old and above. Okay? Sabihin mo rin, ako po ay Filipino citizen. Okay? Ako po ay ah, residing at, lagay mo yung address mo. 123 Chocolate Street, ah, Chocolate Village. Choco Village, okay? Quezon City. Ngayon, syempre, wala namang gantong address, no? Just, inimbento ko lang yan. Hindi pwedeng sabihin mo residing in Quezon City. No? Kailangan, kailangan specific address, no? Saan ka talaga um, nakatira. Okay? Tapos, ah, kaya nga, sabihin natin kanina, ito ay pinanumpaan mo at totoong sinasabi mo, ngayon sasabihin lang natin yon in English. O after having been duly sworn to in accordance with law, depose and state that. Okay? So,
i-ano mo lang siguro, gawin lang natin ng i-ano mo lang, i-justify mo, tapos i-indent mo, no? Ayun, pwede na, sakto na, pwede na tayo mag-type ng ating facts, no? So, sabihin natin, ito, for example, purposes, affidavit of loss. Oh, for example. So, susunod yung numbers, no? Yung numbers, yung mismong facts. So, ako, ang ginagawa ko, pipindutin ko lang yung ano, numbers yan para malalaman mo kung ah, ano yung idea nung every paragraph, kung ano yung mismong fact na gusto mong sabihin. Eh, attorney, di ba pwede paragraph? Di ba pwedeng letters lang? For me, no, mas maayos yung numbers, no? For me, just a preference. Sa mga nakikita ko sa mga offices, government offices, yun din naman yung inaano nila, ginagamit nila. Mas organized lang, mas organized. Wala naman nagbabawal sa na gumamit ng ibang format. Mas organized lang kung ganito. So, yeah. For example, affidavit of loss, no? Sabihin natin, affidavit of loss, I am a duly licensed driver in accordance with pertinent land transportation laws, rules, and regulations, and was issued a corresponding non-pro, okay, non-pro license, no? With number, siguro naman kahit nawala yung license mo, meron kang mga photocopy niyan at mapapatunayan mo na yung talagang license na yon pertains to you. Sabihin natin number D0123 blah 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 blah. Okay? Which is valid until December 31, sabihin natin 2033. Okay? Oh, yun natin, December 31, birthday mo. Ano bang importansya niyan, attorney? No? Syempre, it establishes na ikaw ay duly licensed, no? Tapos may license number ka pa. Details are very important. Okay? Details are very important. Tapos sasabihin mo, nako, ma'am, sir, sometime in November, hindi, sabihin natin December, 2024. Oh, ma'am, sir, itong December lang. Okay, said driver's license was misplaced and got lost. Okay? Eh, hindi naman kailangan ng storytelling, no? Just the material fact na nawala. Okay? O na, ano, na waglit, no? Tapos, pwede mo sabihin, ma'am, sir, efforts were exerted to locate said driver's license, but in spite of diligent search, it could not be found, and the same is now beyond recovery. Parang sasabihin mo, ma'am sir, hinanap ko naman, okay? Ah, nag-effort naman ako, hindi ko talaga makita, no? Hindi naman to basta nawala lang, o are you following? Hindi basta nawala lang, hinanap ko naman. Hanap ako ng hanap, di ko pa rin makita po. Okay. So, next, sasabihin natin, said driver's license has not been confiscated, okay, by the LTO, police, or other traffic enforcers for any traffic violation. Ma'am sir, ah, hindi naman kinumpis ka, hindi naman ako nahuli ng beating the red light, hindi naman ako nahuli na without ORCR, without driving without license, no? Kasi syempre kung nakumpis ka pala, ibang proseso yun, no? Ibang proseso, mas mabigat yun. Eto nawala lang talaga. No? Nawala lang talaga. Finally, sasabihin natin, as such, I am executing this
Is David of loss to attest to the truth of the foregoing. And to support verification for the issuance of a new non-pro, a new non-pro license in lieu of the one that... Okay. O, basically, tapos na. O ganun lang. Sasabihin mo lang, ano ba yung purpose ng affidavit mo? Kasi kailangan may purpose. Di pwedeng wala. Di pwedeng wala. Ito yung purpose niya, to support your application for a new license. So, after nyan, no, sasabihin mo lang, oh, um, in witness whereof, no, I have here unto set my hand this 16th of December 2024 in Quezon City, Metro Manila, Philippines. Okay? So, okay, tapos na basically. O, indent mo lang, no? Um, so, ngayon yung attestation and execution clause. Pero before nun, basically this is done. No? Basically this is done. Ito na yung mga material portions, main portions ng ano mo, ng affidavit mo, no? At use short sentences kapag gumagawa ka, hindi naman kailangan na complicated yan, hindi naman nobela yan. Use simple words, hindi naman kailangan na complicated, complex words. Ano, lalo kang mahihirapan kapag complicated words ang sinasabi mo. So, be simple, no? Makes extra copies. So, bakit? Kasi you might need it later. O si Notary Public kukuha ng isang kopya. Okay, tapos magsasabit ka sa government office, isa, minsan dalawa. O, so, siguro mag-ano ka, at least five, no? Yung bayad naman sa notary nun, isahan lang naman eh. O, di ba? O, para meron ka rin kopya sa sarili mo pag pina-receive mo. So, make extra copies. Venue, make sure kung saang venue ka talaga na gano, you need to execute where your affidavit, where you actually use it. Kung Quezon City, di ba? Ito ka. Okay? Siyempre, kailangan complete details. Hindi pwedeng kulang-kulang yung information mo. Tapos, siyempre, yung purpose mo, nandyan. So, yan. Para, ano, maliwanag at hindi confusing. So, tayo sa um, next na, ano, pipirmahan mo na, no? So, Juan de la Cruz. So, uh, Juan de la Cruz. Pipirmahan mo lang. Sabihin mo lang, Afayan. Ibig sabihin, ikaw yung gumawa ng affidavit na to. Lagay mo lang doon sa kaliwa, no? Lagay mo lang sa kaliwa. Tapos yung affiant, lagay mo doon sa gitna ng pangalan mo. I-print mo ngayon, no? For several copies, may extra copies. Then sign. Tapos yung notary public niyan, details nandito sa ibaba ng affiant. O si ah, nandito banda. Lalo sasabihin ko sa'yo. Pero hindi ikaw mag-fill up niyan. Okay? Yan. Lagay. Pwede mo na siguro i-type, no? Okay. I-type na natin. Now, yung susunod. Okay? O, sasabihin mo, sasabihin ni notary dyan. O, subscribed and sworn to me. Okay? This, okay? Tapos, um, usually, syempre, ipapakita mo yung ano mo, yung ID mo. Um, Syempre, kung nawala yung lisensya mo, di mo pwede pakita yung ID mo, nawala nga, di ba? Um, Sabihin natin fill up ano na. Pero ito usually blank mo na lang. I-blank mo na lang yan. Si, ah, si notary na yung bahala dyan. Okay?
Pero just to give you an idea, ang isusulat dyan ay ah, subscribe and sworn to me before this 16th day of December 2024, okay, in Quezon City, um, Metro Manila, affiant exhibiting to me his Philippine passport kasi nga nawala nga yung ano mo, lisensya mo. So, kailangan meron ka isa pang government ID. Okay. Number, uh, blah, blah, blah. Okay. Issued on. Ah, o basically, yan lang yun. Pwede namang i-blanco mo yan, no? Kasi um, si notary ang fill up kung ano yung pinakita mong ID sa kanya. Okay. So, yan yung ah, yan lang yun. Yan lang yung gagawin mo basically, no? Yan lang yung gagawin mo. So, susunod ay yung lagay na rin natin yung yung ah, doc ah, number tapos page number, okay? Then book number and the series of kung year, di ba? O ganun lang. So, si ngayon, ipiprint nyo to. Ito lang naman i-fill up. Ito lang ang pipirma mo dyan. Um, si notary na yung susupply nitong sa ilalim, no? Notarial details na kasi yan eh. Attorney, kailangan ba talaga? Oo, kasi yan yung pinaka, ano tracking system nila. That's their record, kaya sila kukuha ng kopya sa'yo. So, ah, anong ID ba kailangan? Pwede bang company ID, attorney? Pwede bang, ano, school ID? Pwede bang, ano, kung ano no ID? Hindi pwede, kailangan government issued ID. Oh, so, passport, license, di ba? Driver's license, SSS, postal ID, ganyan, UMID, ba? Attorney, bakit? The notary public needs to verify your identity. Okay? The notary public needs to make sure na ikaw yung taong nagsusumpa. Pangalawa, personal appearance. Di pwedeng ipadala mo yung kapatid mo. Padala mo yung kapitbahay mo. Di pwedeng padala mo yung kainuman mo na siya magpapapirma. You have to personally appear before the notary public. Bakit? Kasi you are making an oath. How can you make an oath kung wala ka doon? Pangatlo, fees. So, depende sa lugar kung ano yung sisingilin sa ni notary public, no? Iba sa price sa Manila, iba sa probinsya. Hindi ka na ng official receipt. Ngayon, pag gumagawa ka ng affidavit, ano lang, pag may correction, uh, pag correction fluid, kailangan draw the line, initial it, then write the record. Kasi corrections need to be authenticated, no? Pero kung ano naman, kung ikaw naman yung nagpiprint sa sarili mo, basahin mo muna bago mo pirmahan para kung merong corrections, ipa-adjust mo doon sa Microsoft Word, saka mo i-print ulit. Para mas maayos, no? Para hindi maging burara yung itsura ng affidavit mo. Okay? Ngayon, syempre, I have to emphasize this point, no, na um, never ever put false statements in your affidavit. Hindi ka pwede maglagay, mag-imbento, magsinungaling, gumawa ng fabrications dyan. Kasi that's perjury. You cannot do that. It's a crime and you can be subjected to criminal proceedings. So, yeah, basically that's it. Affidavit of loss. So, sabi ko sa'yo kanina, no? May konting time pa naman tayo.
Okay, so for example, this is a sabihin natin may konting time pa naman, dagdagan ko na lang ng konti, no? Sabihin natin affidavit of quitclaim and release. Okay? Attorney, saan ba ginagamit yan? Isang example dito, kunyari nagmomotor ka sa EDSA tapos nasanggi ka ng isang Land Cruiser. Okay? Tapos, because of that accident, you were subjected to medical attention, to medical assistance, na hospital ka. Tapos sabi naman ni may-ari ng sasakyan, o sige, sir, I will shoulder all the expenses incurred. So, in exchange for that, sasabihin mo, sige, hindi na kita kakasuhan, sir. Basta, ikaw magpagamot sa akin. Ito, so, sasabihin mo, ah, ano ba? Sasabihin mo, kunyari, ikaw si Juan de la Cruz, no? Sabihin mo, um, that I am the victim of an accident that transpired on sabihin natin December 15, 2024 at 123 EDSA was accidentally hit and bumped by a certain um, pinating Toyota Cruiser with plate number one de blank ko na lang yan. Baka merong ano, baka maggawa ako ng ano, tas meron palang gantong plaka. No? So, being driven by uh, Bonifacio uh, Rizal. Okay? Tapos sasabihin mo that by reason of said incident, I was given medical care and assistance at saan? Um, Yun, that I was assisted, blah, 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 by Mr. Bonifacio Rizal, no? Um, assisted and shouldered all my expenses incurred for treatment, operation, and medication in the amount of blank, representing all costs for treatment and recovery. Tapos, due to the foregoing are hereby discharged and forever released Mr. Bonifacio Rizal of any and all whatever claims, whether civilly, criminally, administratively. And I have no more claims, whether past or present, future, against Mr. Bonifacio Rizal. And I have voluntarily executed the statement after the contents thereof were explained in a language understood by me in the presence of witnesses to attest to the truth and above of the above and for all legal intents and purposes. So, ano pa ba mga ibang simpleng affidavit, affidavit of loss, o sabihin natin sabihin natin affidavit para patunayan na ikaw ay isang empleyado ng isang kumpanya. For example, sabihin natin empleyado ka ng ABC company from so and so date. For example, kailangan mo yun for application for authentication of documents sa DFA. No, kasi minsan kailangan nila yun eh. So sabihin mo ngayon, um, that I worked
for ABC company as a, let's say, administrative clerk, okay, from March 2018 to March 2024. As evidence thereof, I have here to attach a copy of my employment certificate issued by said company dated uh, April 1, 2024, as annex. So, so ibig sabihin, i-attach mo dun sa affidavit mo, kailangan naka-attach yung um, employment certificate mo, di ba? Ayun, diretso na, yun na yun. Okay, that I am executing this affidavit, blah, 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 to attest to the truth of the foregoing and for my application. Sabi, di ba kanina, sabi ko kailangan lagi may purpose, no? For application for authentication of documents with the DFA, Office of Consular Affairs, Authentication Division. So, ayan, ganun din. In witness thereof, blah, 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 blah. Affiant, panotarize mo. Print several copies, therefore. Okay? So, yeah, yun na yan. That's how you make draft, prepare an affidavit from the heading to the body to the notarial portion. Everything should be in order. Okay? Everything should be correct. Remember, this is a legal document. Kailangan tama po yung sinasaad natin dyan. So, thank you guys for listening. This is Attorney Alvin B. Gregorio. Till next time.